Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Bibilhin ng National Food Authority sa mas mataas na halaga ang mga palay ng mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan nito ng pinalawak na kolaborasyon sa mga lokal na pamahalaan sa provincial government na magdagdag na lamang ng piso sa buying price ng NFA. Dahil dito, tataas sa 28 pesos ang buying price para sa clean at dry palay, habang 24 pesos para sa basa at bagong ani. May mga LGU naman ang pumayag na magdagdag ng piso hanggang 5 piso, kabilang na ang La Union, Bukidnon, Zamboanga City at iba pa. Hinikayat ng Department of Agriculture ang publiko na bumili ng mga abot-kayang presyo ng mga produkto sa kadiwa ng Pangulo Store sa Metro Manila. Ayon sa DA, bukas ang mga kadiwa store sa iba't ibang lugar hanggang sa March 27. Sinabi ng DA na binigyan ng pamahalaan ng libreng lugar ang mga magsasaka para ibenta ang kanilang mga produkto. Lumabas sa tala ng DA na nasa 160 na tonelada ng mga gulay ang naibenta sa pamamagitan ng Kadiwa Veggie Connect. Nakipag-ugnayan na din ang Cordillera Association of Regional Executives sa DA para sa Kadiwa Veggie Connect upang tulungan ang ahensya na i-monitor ang supply at dami ng mga hindi na ibentang gulay. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, tanggong karon sa prisuhan ng usa ka 27 anyos nga lalaki diha sa Tagum City, human kini nakuhaan og illegal nga droga nga gipalaman sa pan atol sa pagbisita siyang amigo nga ana sa sulod sa prisuhan sa Tagum City Police Station niadtong adlawng Lunes. Ang suspect nga naila nga si alias Joe Marie, nga residente sa barangay Kanukutan sa Tagum City, nibisita siyang amigo nga usa ka person under PNP custody sa maong police station. Nagdala kini og cellophane nga adunay sulod nga pan apan pagsuta sa kapulisan, aduna kini palaman nga usa ka pakete nga adunay sulod sa gituang shabu ug usa ka improvised tutor. Duna kini timbang nga 2 ka gramo nga nagkantidad og kapin 13,000 pesos. Ang suspect nasa kustudiya na karon sa Tagum Police Station ug mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang subay sa pagsaulog sa Women's Month, nagpahigay ng opisina ni Konsehal Luna Acosta og free medical, legal and livelihood caravan da sa barangay Talomo Proper Gym niadtong Biyernes. Sa maong caravan nagtanyan og nagkadayang serbisyo para sa mga residente sa maong barangay sama sa free legal consultation and advice, assistance in name correction and notary of basic legal affidavits, medical services ug livelihood trainings nga mao ang dishwashing liquid making, fabric conditioner making ug powder detergent making. Gatusan ka mga kababayan na kabenepisyo sa mong serbisyo. Gawas niini, aduna usay mga gi-turnover mga livelihood kits pinaagi sa usa ka civic group og Talomo National High School Batch 2000. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.